Ito ang Thunder Dragon Roam. Ang huling anyo sa Thunder Roamang Dragon Feast. Diyos ko, paanong nangyari ito? Sa talaan ng angkan, nakasulat na para ma-master ang anyong ito. Kailangan ng hindi bababa sa Martial Ancestor Realm. Isang martial artist na tulad niya. Paanong nagawa niya ito? Imposible. Isa lamang siyang Kepman. Paanong nagkaroon siya ng ganyang talento? Kahit ako, hindi ko pa na-master ang ika-4 na anyo. Napunta lang ako rito nang hindi inaasahan. Alam ko rin kung ano ang tama at mali. At ang mga patakaran. Paglabas ko, pupuntahan ko ang mga clan elders. Hihingi ng tawad at tatanggap ng parusa. Ipagpatuloy nyo na lang ang ginagawa ninyo. Ito, hahayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganoon? Pumunta tayo rito para gisingin ang ating bloodline. Ginugol natin ang napakaraming pagsisikap para dito. Ngayon, naubos na ang mga pills. Anong paggising ng bloodline pa ang gagawin natin? Ito, matitiis pa ba natin ito? Sa tingin ko, mas mabuting magtimpi na lang tayo. Kahit magtulungan pa tayo, hindi pa rin tiyak na matatalo natin ang kanyang Thunder Dragon Roam. Napakagaling. Alam pa pala ninyo ang inyong lugar. Sa huli, hindi naman ako isang taong marahas na mahilig magpakitang gilas ng lakas. Ngayon, patatawarin ko kayo. Bigla, sa sandaling ito, natisod si Yeming, Long Xiaobai, sa isang bato at sumubsob. Ito, ang Thunder Dragon Roam na tumama sa lupa, wala man lang tunog. Pati lupa, walang epekto. Hindi kaya, itong si Long Xiaobai ay puro porma lang. Patay na. Hihihi, Long Xiaobai. Ang iyong Thunder Dragon Roam, mukhang wala namang kahit katiting na banta. Narinig kong may kabaitan ka pang patawarin kami. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Ito, sa totoo lang, mahabang kwento. Sa sandaling ito, dumighay pa si Yeming, Long Xiaobai. Dumidighay ka pa. Ikaw na hayop. Ibalik mo ang mga pills namin. Patayin ang batang ito. Sa kanyang dugo, baka may natitira pang kaunting bisa ng gamot. Wala kaming pakialam sa iyo sa likuran. Ang gusto namin ay ang matagumpay na paggising ng aming bloodline. Nagmamadaling ginamit ni Yeming, Long Xiaobai, ang Thunder Roamang Dragon Fist. Nagbanggaan ang mga palad ng magkabilang panig. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon si Yeming, Long Xiaobai. Bumagsak mismo sa gitna ng bloodline pool, o source. Ang kanyang Thunder Dragon Roam, gaya ng inaasahan. Puro porma lang pala. Sinabi ko na nga ba? Saan siya kumuha ng kakayahang ma-master iyon? Lahat, sugod. Huwag siyang bigyan ng pagkakataong tumakas. Lintik. Kung ang katawang ito ay may kaunting pundasyon lang, hindi ko na kailangang gumamit ng gangchi. Gamit lang ang lakas. Kaya ko na silang durugin. Paanong naging ganito? Hindi naging madali para makatakas sa minahan. Paanong mamamatay lang ako ng ganito? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Sa sandaling ito, isang agos ng blood chi ang pumalibot sa katawan ni Yeming, Long Xiaobai. Ito, teka, kanina. Narinig kong binanggit nila ang tungkol sa paggising ng bloodline. Hindi kaya, may kinalaman ito sa Divine Dragon Cave. Kung totoo nga, ang enerhiyang lumalabas mula sa ulo ng dragon na iyon, ay ang True Dragon Breath na ginagamit para gisingin ang bloodline. Kumislap ang mata ng ulo ng dragon. Pagkatapos ay humihip pa ng blood chi patungo kay Yeming, Long Xiaobai, na nakaupo. Hindi maganda, malapit na niyang gisingin ang kanyang bloodline. Bilisan nyo. Pigilan nyo siya. Ang buong katawan ni Yeming, Long Xiaobai, ngayon ay dahan-daang lumutang. Isang anino ng dragon ang umiikot sa kanyang katawan. Si Long Xiaoxian ay biglang nagulat at natigilan. Anong nangyayari? Ang katawan ko, bakit hindi ko may galaw? Kahit ang aking subconscious ay nanginginig. Ako rin. Ang katawan ko, parang may kumokontrol. Hirap igalaw. Ano ba ito? Kahit paano. Isa akong martial master. Bakit ako nanginginig sa harap ng isang martial artist? Ang pakiramdam na ito, parang, kaharap ko ang clan head. Ito ang pagpipigil ng bloodline. Imposible. Maliban na lang kung ang clan head mismo ang aktibong gumamit ng bloodline suppression. Hindi ito magagawa sa ganitong antas. Sa huli, gaano kadalisay ang bloodline na nagising niya? Hindi kaya, ako ang gumigising ng bloodline. Ang bloodline ni Long Xiaobai, maaaring ganito kalakas. Sabi ni Beiming, Master. Mali. Ang bloodline na gumigising ay hindi kay Long Xiaobai.
kundi ang sariling True Dragon bloodline ni Master. Noon, dahil kulang sa pera si Master, hindi kayang gisingin ang Chaos bloodline. Umatras siya at pinili ang True Dragon bloodline. At ngayon, ang True Dragon bloodline na iyon, sa wakas ay nagising na. Haha, magaling. Napaka-interesante. Hayaan ninyong makita ko. Ang aking True Dragon bloodline, gaano kataas na kadalisayan ang naabot nito. Ang blood chi ay nagsimulang pumasok sa bibig at ilong. Ang mga ugat ng bloodline sa katawan ni Yeming, Long Xiaobai, ay nagsimulang lumitaw. Hahaha, ang True Dragon bloodline talagang nagpaparamdam sa akin ng lakas na sumisibol mula sa loob. Ngunit, kung ganito lamang na antas, hindi ito karapat-dapat sa iyong pangwalong ranggo. Isang dilaw na mata ang dahan-daang bumukas. Ito, ang Divine Dragon Origin Essence. Ang Long family, napakalaki ng kanilang kakayahan. Nagtago pa pala ng ganito kagandang bagay. Tiyak na dahil sa napakataas na kadalisayan ng bloodline ni Master kaya pilit itong nailabas. Divine Dragon Origin Essence. Bagamat hindi ko alam kung ano ito, basta't magandang bagay. Lahat ay dapat mapunta sa akin. Kaya itong tanggapin ng aking katawan. Mga malalakas na ugong ang maririnig. Imposible. Ang kanyang bloodline, ang pressure nito ay patuloy pang lumalakas. Ako, may pakiramdam pa nga akong kaharap ko ang ating ninuno. Ang kadalisayan ng kanyang bloodline, ano kayang antas na ang naabot? Lintik, hindi na ako makatayo ng maayos. Umuungalang Divine Dragon. Sa sandaling ito, sa labas, sa ibabaw ng Divine Dragon Cave. Ang Divine Dragon Peak, ang bundok ay malakas na yumayanig. Ang Divine Dragon ngayon ay lumipad na paalis sa bundok. Ang mga tao ng Long family ay nakatayo. Pinapanood ang eksena mula sa malayo. Si Xiaoyun ay namamangha rin sa Divine Dragon Cave. Sa direksyong iyon, may umuugong na dagandong ng dragon. Hindi kaya, dahil may taong gumigising ng bloodline sa loob. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong antas ng lakas. Samantala, sa Long Family Divine Dragon Pavilion. Clan Head. Ang Divine Dragon Origin Essence ay mabilis na nauubos. Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganitong sitwasyon. Sino ba talaga ang gumigising ng bloodline? Clan Head Long Family. Long Xiaoyun. Hindi na kailangang hulaan. Si Xiaobai iyan. Ano? Yung batang iyon na naman. Ang Divine Dragon Origin Essence ay ang Yuan Qi na ibinugo ng Divine Dragon. Nakatago sa ilalim ng Divine Dragon Cave. Sa loob ng daan-daang libong taon. Tinulungan nito ang hindi mabilang na miyembro ng ating angkan na gisingin ang kanilang bloodline. Ang True Dragon Breath ay isa lamang maliit na hibla ng aura nito na kumakalat. Dati, ang Divine Dragon Origin Essence ay maaari pang gamitin ng 5 hanggang 600 taon. Ngayon, mabilis itong nauubos. Clan Head. Ang kadalisayan ng bloodline ay umabot na sa 10%. Noon, ang paggising ay hindi nagdulot ng ganitong kababalaghan. Ang bloodline ni Long Xiaobai, gaano kaya kataas ang kadalisayan? Hindi bababa sa 50%. Ano? Imposible. Tanging ang mga may laman at buto ng True Dragon. Mga half-human half-dragon na nilalang lamang ang may pagkakataong lumampas sa 50% ng kadalisayan ng True Dragon bloodline. Si Long Xiaobai, paanong maaabot niya iyon? Huwag nang magsalita pa. Ang katotohanan ay nasa harap na natin. Hindi dahil sa hindi tayo naniniwala. Dahil sa usapin tungkol sa kanyang tunay na ama, lagi ko siyang iniiwasan. Hindi ko inaasahan na ang kanyang bloodline ay ganito pala kadalisay. Hindi kaya, ang kanyang tunay na ama ay isang True Dragon. Ano man ang mangyari, ngayon, siya ang magiging haligi ng pagbangon ng Long family. Ako, kailangan kong makipagkita sa apo kong ito kahit isang beses. Pabalik sa loob ng Divine Dragon Cave. Sa paligid ni Yeming, Long Xiaobai, ay isang dilaw na liwanag. Dahan-dahan siyang bumaba, ang aura ay unti-unti ring naglaho. TSK. Ngayon, nararamdaman kong ang bloodline sa aking katawan ay parang may isang bukal ng lakas na umaapaw. Nag-aalab, na parang sisibog, at saka, sabay na gumaling lahat ng sugat sa aking katawan. Talagang, hindi masama. Ang True Dragon Breath, wala nang natira kahit isang patak. Lahat ay hinigop na niya. Pati ang mga pills, naubos na niyang kainin. Kung gayon, paano pa natin gising ang ating bloodline?
Hindi naging madali para makuha ang pagkakataong ito. Ang Long family ay hinding-hindi hahayaan ang miyembro ng angkan na kahit pagkakataon para gisingin ang bloodline ay wala. Ang mga elders sa angkan ay mag-iisip ng paraan para mapanumbalik ang True Dragon Breath. Tiyak na may pagkakataon pa kayo. Ito, tama rin. Sa angkan, maraming martial gods. Tiyak na may paraan sila para tulungan tayong gisingin ang ating bloodline. Magkakaroon sila ng paraan. Nagising na ang bloodline. Sa hinaharap, si Long Xiaobai ay tiyak na makakatanggap ng pag-aaruga ng buong angkan. Karaniwan, hindi natin siya gaanong iniinsulto. Pag lumakas siya, tiyak na gagantay siya sa atin. Sino ang maniniwala sa panloloko mo? Long Xiaobai, ibalik mo sa akin ang pagkakataong gisingin ang bloodline. Ngayon, kailangan kong kunin ang hustisya mula sa iyong mga kamay. Lahat, sugod, patayin ang batang ito. Ilang beses nyo na akong pinahamak. Akala nyo ba talaga hindi ko alam? Ngayon, sakto, dapat nang matapos ito. Sumigaw si Yeming, Long Xiaobai. Inilabas ang Thunder Dragon Room. Peking bagay, nangangahas ka pang gamitin. Sa iyo lang, kaya mo ring ma-master ang Thunder Dragon Room. Iyon ang tunay. Tumilapon sina Xiao Yuan at Xiao Xian. Pareho silang gamulong sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay nasunog. Isang martial artist na naglabas ng atake, sa isang iglap. Napatay ang dalawang martial masters. Ang lakas ng pinsala nito, tunay ngang Thunder Dragon Roam. Tunay at totoo. Si Long Xiaobai, kailan pa siya naging ganito kalakas? Sa hinaharap, wala nang mangangahas na hamarang sa daan at apihin siya. Kayo, gusto nyo ring lumapit sa akin para humingi ng hustisya. Hindi po. Tanga lang ang susugod para labanan ka. Pagkatapos, bumalik na si Yeming, Long Xiaobai, sa Long family. Hindi ba't si Long Xiaobai iyon? Bakit siya galing sa direksyon ng Divine Dragon Cave pabalik? Bakit pagtingin ko pa lang sa kanya? Sumibol sa puso ko ang isang kakaibang pakiramdam ng takot. Ang ganitong pakiramdam, malinaw na lumilitaw lamang kapag nakakaharap ang clan head. Sa pagkakataong ito, pagbalik, ang pagtingin sa mga miyembro ng angkan, ay parang pagtingin sa mga apo sa tuhod. Beiming, ang aking True Dragon Bloodline. Gaano kataas ang kadalisayan? Kadalisayan, 70%. 70% lang. Akala ko pa naman ay mahigit 70%. Ayon sa Loika, ang aking merit steal ay hindi naman gaanong masama. Ang mga tao sa Long family, karaniwan, ilang porsyento lang. Master, may hindi ka alam. Karaniwan, ang makakuha ng isang bahagi sa 1,000 ng True Dragon Blood ay maituturing ng True Dragon Bloodline. Ang napakaraming True Dragon Bloodline. Ang kadalisayan ay nasa pagitan lamang ng 1/1000th at 1%. Ang lumampas sa 1% ay napakabihira na. Ang makarating sa 10% ay mas lalo pang bihira. Yun pala, ganoon pala kabihira ang True Dragon Blood. Hindi nakapagtatakang may pakiramdam akong parang nakatingin sa mga apo sa tuhod. Xiaobai, nandito ka pala. Hindi ba't pumunta ka sa Spirit Stone Mine? Bakit ka galing sa direksyon ng Divine Dragon Cave pabalik? Nagkaroon lang ng kaunting hindi inaasahang pangyayari, hindi sinasadyang napadpad sa Divine Dragon Cave, sinamantala ko na para gisingin ang bloodline. Teka, hindi kaya, ang kaguluhan kanina sa banda ng Divine Dragon Cave, ay ikaw ang gumawa. Diyos ko, gaano kataas na kadalisayan ang nagising mo? 70%. 70%. Mas mataas pa kaysa sa clan head. Hindi nakapagtataka. Ang tingin ko sa iyo ay parang nakakakita ng isang senior. Ha, talagang hindi natural. Kailan mo balak sabihin ang balitang ito kay Tia? Si Tia, tiyak na napakasaya. Tungkol naman kay ina sa kabilang panig, pagbalik ko. Sasabihin ko sa kanya, hinanap mo ako. May kailangan ka ba? Gusto kang makita ng clan head. Marahil ay may kinalaman ito sa hindi pangkaraniwang ingay sa Divine Dragon Cave. Xiaobai. Sa wakas, pinapahalagahan ka na rin nila. Sige, pupunta ako. Mukhang, ang mga araw ng paghihirap ko sa Long family ay malapit nang matapos. Lumipat ang eksena sa Divine Dragon Pavilion. Ang Divine Dragon Pavilion, tirahan ng mga matataas na tao sa Long family. Mula mababa pataas, habang tumataas ang palapag, mas mataas din ang katayuan.
Ang clan head na si Long Xiaoyun ay nasa pinakamataas na palapag. Si Xiaobai ay nagbibigay galang sa family head. Sa mga alaala ni Long Xiaobai, si Long Xiaoyun, bagamat kanyang lolo sa ina, ay tila hindi siya masyadong gusto. Napakadalang nilang mag-usap. Takot din siya sa lolong ito. Bakit hindi mo ako tawaging lolo? Si Xiaobai ay hindi nangangahas. Nitong mga taon, marahil medyo naging malamig ako sa mag-inang si Wanner. Hindi ko inaasahan, pati ang nag-iisa kong apo ay takot din sa akin. Hay, hayaan na. Gumuhit si Long Xiaoyun sa noo ni Yeming, Long Xiaobai. Kumuha ng isang patak ng dugo. Kadalisayan, 70%. Ito, paanong nangyari? Xiaobai, nitong mga taon, nagtanim ka ba ng galit kay lolo? Kung hindi dahil sa ganitong kadalisayan ng bloodline, isang lolong tulad mo, mag-aaksaya pa ba ng oras para pansinin ako? Mukhang, totoong ang galit ka sa akin. Sa totoo lang, si lolo ay mayroon ding pinagdadaanan. Nais ko sanang mabuhay ka ng mapayapa habang buhay, ngunit ngayon. Mukhang kailangan ko nang sabihin lahat sa iyo. Noon, ang iyong ina, si Long Wanner, ay napakabata pa, ngunit nagpakita na siya ng napakahusay na potensyal. Lalo pa dahil sa kanyang pambihirang kagandahan, nagkaroon siya ng titulong numero 1 kagandahan ng Shang Country. Si Shang King Dishong ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Dijang. Mayroong divine body physique. Sa isang handaan, nakita niya si Long Wanner, lubos siyang namangha. Kailangang mapakasalan. Dahil dito, nagdala ng mga regalo ang Shang King sa Long family. At pumayag na rin ako. Magaling na lalaki, magandang babae, magkapantay sa katayuan. Dati, ito ay isang napaka-ordinaryong kasalan. Ngunit walang sino man ang nakakaalam, pagkalipas ng 3 buwan, may nakatuklas na si Long Wanner, ay buntis pala. At hindi alam kung sino ang ama. Pagkatapos malaman ng bagay na ito, nagalit ng husto ang Shang King. Gustong gumanti sa aking Long family. Kung hindi dahil sa ginawa ko ang lahat para ayusin ito, ang Long family. Natatakot akong dumanas na ng matinding pinsala. Sa huli, hindi lamang ako nagsauli ng mga regalo, kundi nagbigay pa ako ng malaking regalo sa Shang King para lamang mapatahimik ang bagay na ito. Si Shang King Dishong na naman ito. Narinig ko na dati kay Fu Yuanzu, Fu Taishu, na ang numero 1 maalamat na si Shibi, ay siya. Ang paghina ng Zuan Tian Holy Land, ay may tiyak na kinalaman din sa kanya. Ang hari ng Shang Country, siya rin pala. Hindi lamang isang beses kong narinig ang pangalan niya. Dahil sa bagay na ito, ang Long family ay hindi lamang napinsala sa yaman. Mas mahalaga pa, naapektuhan din ang aming karangalan. Ang mga elders ay galit na galit. Ako, bilang clan head, hindi maaaring isipin lamang ang personal na damdamin. Kailangan ko ring magpaliwanag sa mga miyembro ng angkan. Walang magawa, maaari ko lamang ikulong si Wanner, ang aking nag-iisang anak, sa piitan. At ikaw, ipinanganak ka rin sa piitan. Pagkatapos mong ipanganak, lihim akong pumunta sa piitan, sinuri ang iyong physique, natuklasan kong ikaw ay isa lamang low-grade ordinary body. Sa buhay na ito, walang magiging tagumpay. Kung magko-cultivate ka tulad ng ibang miyembro ng angkan, tiyak na hindi ka makikipag-agawan sa kanila. At ikaw na ipinanganak, ay ang kahihiyan ng Long family. Tiyak na maraming tao ang hindi magugustuhan ka. Mahirap kang mamuhay ng mapayapa. Dahil dito, sadya kong hindi inayos ang mga cultivation resources para sa iyo. Hindi kita hinayaang mag-cultivate, para hubugin ang iyong pag-iisip. Sa huli, gamit ang iyong potensyal, ang pakikipag-agawan at pagiging agresibo, ay magdudulot lamang sa iyo ng maagang pagkamatay. Mas mabuting magtiis habang buhay. Maging isang ordinaryong tao. Kahit paano, mabubuhay ka pa. Hindi ko alam kung maiintindihan mo ang pinaghirapan ni Lolo. Sa isip ni Yeming, ang sinabi ni Long Xiaoyun, marahil ay totoo. Kung talagang wala siyang pakialam sa mag-inang si Long Wanner, noon pa man ay direktang ipinalaglag na niya. Hindi na kailangang hayaang ipanganak pa si Long Xiaobai. Bagamat si Long Xiaobai ay hindi minamahal ng iba, mayroon din siyang makakain at maisusuot. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Hindi tulad ko noon, pagkatapos mamatay ng aking mga magulang. Kahit noodles ay wala akong makain. Lolo, ang iniisip ninyo, naiintindihan ko rin. Ngunit, mayroon pa ring isang bagay akong kailangang sabihin.
Noong ginigising ko ang aking bloodline, sina Long Xiaoxian at Long Xiaoyuan ay inatake ako. Pinatay ko sila. At saka, sa loob ng spirit mine, nakaharap ako ng mga assassin. Binalak nilang patayin ang miyembro ng angkan. Ang pagkamatay nila ay hindi kawalan. Tungkol naman sa mga assassin, iniimbestigahan ko pa. Lahat ng palatandaan ay nagtuturong, ang bagay na ito ay may kinalaman sa iyong ama. May kinalaman sa aking ama. Hindi lamang iyon. Ang puwersang tuma-target sa iyo ay napakalakas. Binili pa nila ang maraming tao sa loob ng Long family. Noong nakaraan, ipinadala ka sa misyon sa Spirit Mine, iyon ay dahil may nagpanggap na nag-utos sa ngalan ko. Ang mga taong sangkot, pinatay ko na silang lahat. Kasama na si Long Wu doon. Hindi mo lang alam. Sa isip ni Yeming, gaya ng inaasahan. Nakaligtas si Long Xiaobai hanggang ngayon dahil si Long Xiaoyun ay laging lihim na nagpoprotekta sa kanya. Xiaobai, tungkol sa usapin ng True Dragon Bloodline, hindi mo dapat sabihin sa ibang tao. Naiintindihan mo ba? Bakit po? Ayon sa mga nakasanayan, kung ang iyong kadalisayan ng bloodline ay lumampas sa 30%, itinuturing ka ng susunod na Holy Lord ng True Dragon Holy Land. Ang kasalukuyang Holy Lord, nasa kasagsagan pa ng kanyang kabataan. Natatakot akong hindi kanya palalampasin. Ikaw, ang magmamana ng Holy Land. Lolo, ang ating Long family at ang True Dragon Holy Land, ano ba talaga ang relasyon? Hindi ba't itinuturing kaming isang puwersa? Ha, maituturing na magkapatid. Pagkatapos maghiwalay, namuhay din ng mag-isa, lalo na ang Golden Aristocratic Family at ang Holy Land. Sa katotohanan, nauna ang ating Long family. Pagkatapos lamang nagkaroon ng True Dragon Holy Land. 30,000 taon na ang nakalilipas. May isang peerless powerhouse na isinilang. Kahit ang mga divine level powerhouses noon. Kapag nakakaharap siya, kailangang magbigay galang. At ang Long family noon, ang lakas ay malayong mas mababa kaysa ngayon. Ayon sa Loika, imposible kaming magkaroon ng ugnayan sa ganoong klaseng powerhouse. Sa madaling salita, ang ating mga ninuno ang naghirap para makuha ang pagtingin ng anak na babae ng peerless powerhouse na iyon. Mula noon, ang ating Long family ay unti-unting lumakas sa tulong ng powerhouse na iyon. Hindi nagtagal pagkatapos noon, ang apo ng powerhouse ay ipinanganak, at matagumpay na naman na ang True Dragon at Golden Winged Rock bloodlines sa kanyang katawan. Mabilis siyang lumaki at itinayo ang True Dragon Holy Land. Naging unang Holy Lord. Kaya naman, ang True Dragon Holy Land, masasabing kalahati ay mula sa Long family, at kalahati ay mula sa powerhouse. Sa katotohanan, hanggang ngayon, hindi lamang ang True Dragon Bloodline, kundi pati ang Golden Winged Rock Bloodline ay napanatili. Kung ikukumpara ang lakas ng dalawang panig, ang Golden Winged Rock Bloodline ay bahagya lamang na mas mababa, pagkatapos maitatag ang Holy Land. Ang mga sumunod na Holy Lords ay karaniwang hawak na ng Long family. Ang mga nagmana pa ng True Dragon Bloodline, ang Holy Sect's Holy Lord at iba pang mahahalagang posisyon ay karamihang hawak ng mga nagmana ng Golden Winged Rock Bloodline. Sa paraang ito, ang dalawang panig ay magbabantayan at magbabalanse sa isa't isa, at walang sino man ang maaaring mangibabaw sa isa. Ang Holy Lord ay taga Long family na natin. Hindi ba't dapat ay pumanig siya sa ating Long family? Hanggal, bagamat kabilang siya sa Long family. Ang Long family ay hindi sa kanya. Ngunit ang True Dragon Holy Land ay sa kanya. Saang panig siya papanig, hindi na kailangang sabihin pa. Kung malalantad ang kadalisayan ng iyong bloodline, tiyak na magkakaroon siya ng ilang mga iniisip. Tiyak na, habang mas malaki ang pamilya, mas komplikado ang mga puwersa at panloob na sitwasyon. Siya nga pala. Lolo, yung mga assassin sa akin, mula sa ang puwersa sila. Sa buong Tianyuan continent, walang gaanong puwersa ang may ganyang katapangan na lumapit sa isang Golden Aristocratic family. Ano ang relasyon ng mga taong iyon at ng aking ama? HMPH. Noon, tinanong ko ng paulit-ulit si Warner. Ayaw niyang sabihin. Bagamat hindi ko alam ang partikular na sitwasyon, ngunit makakasiguro si Lolo na, ang iyong ama ay may napakalaking pinagmulan. Malaking pinagmulan. Hindi kaya, ang Four Great Divine Lands. Iyon ay mga puwersa lamang ng ating Tianyuan continent. Sa labas, mayroon pang umiiral na maraming makapangyarihan. Sa katotohanan, sa loob ng Four Great Divine Lands,
Maliban sa heaven-reaching Divine Land at Undying Divine Palace, ang pinagmulan ng Eternal Divine Mountain at Origin Divine Sea ay wala sa Tianyuan Continent. Yung ilang mga kulto na kapag nababanggit ay nagbabago ang mukha ng lahat. Tulad ng Hao Tian cult, ang pundasyon nila ay nasa labas lahat ng Tianyuan Continent. Sa isip ni Yeming, hindi ako niloko ni Wujang. Totoo ngang ang Hao Tian cult ay hindi lamang umiiral sa Tianyuan Continent. Ngunit, ang Hao Tian cult na ganyan kalakas, gumugol pa ng ganoong kalaking pagsisikap para imbestigahan ang tunay na ama ni Long Xiaobai. Yung lalaking iyon, ano kayang klaseng tao siya? Sa katotohanan, sa maraming malalaking mundo, ang Tianyuan Continent ay maituturing lamang na isang mid-level na malaking mundo. Ang Martial Dao Civilization na nahubog dito, ay mid-level civilization lamang. Sa labas ng Tianyuan Continent, maraming iba't ibang civilizations ang umusbong. Halimbawa, ang Immortal Spirit Continent na may Immortal Dao Civilization bilang core. Ang Shaman God Continent na may Shaman Dao Civilization bilang core. Ang lakas ng isang malawak na mundo ay hindi nakabatay sa laki ng mga hangganan nito. Hindi rin nakabatay sa bilang ng mga tao, kundi sa antas ng civilization. Tulad ng Immortal Dao Civilization, Buddhist Dao Civilization, lahat ay high-level civilizations. Kaya naman ang kanilang mga kontinente ay mga advanced continents din. Ano? Ang Martial Dao Civilization ay mid-level civilization lamang. Kung gayon, ang pag-cultivate ng martial arts, wala bang pag-unlad? Xiaobai, huwag mong maliitin ang martial Dao. Bagamat mas mababa nga ito sa ibang civilization sa kasalukuyan. Ang martial Dao ay may walang hanggang potensyal. At tiyak na uunlad ito para maging advanced civilizations. O kahit pa super civilization sa hinaharap. Ang martial Dao civilization ay maaaring ma-upgrade. Siyempre, kung kasing lakas ng Immortal Dao Civilization, hindi ba't sa simula ay unti-unti rin itong umunlad mula sa pinakamababang civilization? Ang martial arts ay ganyan. Maraming mga top-tier powerhouses ng Tianyuan Continent ang nag-e-explore sa mga hangganan ng martial Dao. Ang susi kung makakaangat ang isang civilization o hindi ay nakasalalay sa pinakamataas na antas na maaaring abutin ng taong ipinanganak sa civilization na ito. Ang pinakamalakas na tao sa ating Tianyuan Continent ay karaniwang tinatawag na martial god. Ang lolo mo ay isang martial god. Sa kasalukuyan, ang mga martial gods ng Tianyuan Continent ay nagkasundo na maaaring mayroong hindi bababa sa 9 na level. 9 na level. Si lolo, pang-ilan? Wala pang nagsabi sa akin tungkol sa level na ito. May pakinabang. Isang lolo, napaka-komportable talaga. Si lolo, ay nasa unang level pa rin. Sa kasalukuyan, ang pag-aaral sa martial god ng Tianyuan Continent, dati. Isang pinakamalakas ang nakaunawa ng ika-4 na level. Ika-4 na level, hindi ba't napakalayo pa? Kahit ang ika-4 na level, ay unti-unting paglakad ng hindi mabilang na henerasyon ng mga martial gods. Alam mo ba, 3 level lamang noong mythological era. Itong ika-4 na level ay pinaunlad ng mga tao sa modernong panahon. Hindi kaya, kapag naunawaan ang ika-9 na level, ang martial Dao civilization ay maaaring umangat sa high-level civilization. Maaaring ganoon nga, ang tinatawag na martial god 9 levels ay umiiral lamang sa konsepto. Hindi pa tiyak kung ito ay tama o hindi. Maaaring walang 9 na level. O maaaring mayroon pang mas marami kaysa 9 na level. Sa madaling salita, ang antas na maaaring abutin ng martial Dao civilization ay nakasalalay sa pag-unlad ng mga susunod na henerasyon. Habang mas maraming nalalaman, mas nararamdaman ang sariling kaliitan. Kaya pala, hindi sinabi sa akin ni Beiming ang mga bagay na ito. Ngunit, kahit alam ko na, ano naman ang magagawa ko? Sa malawak na mundong ito, wala akong iba kundi isang langgam. Ngunit, hindi na mag-iisip ng ganoon kalayo. Mas mabuting pag-isipan ng kaunti, ngayon. Walang sino man sa angkan ang makakapantay sa kadalisayan ng aking bloodline. Itong si Lolong mapagbigay, dapat ding magbigay ng kaunting pabor. Hindi ba, Lolo? Mayroon lang, si Xiaobai, hindi ko alam kung dapat kong sabihin o hindi. Sabihin mo lang. Bagamat nagising na ni Xiaobai ang kanyang bloodline, ngunit ang pundasyon ay malayo pa. Mahirap iwasang maliitin ng iba. Basta't tiisin ko lang ang kaunting kahihiyan, natatakot lamang akong mapahiya si Lolo, ang ating True Dragon bloodline.
Lolo, tingnan nyo. Haha, sabihin mo, basta't gusto mo. Ang mga yaman sa angkan, lahat ay maaaring ibigay sa iyo. Ito ang aking token. Dalhin mo ito sa loob ng angkan. Anumang makita mo ay maaari mong kunin. Saan mo man gustong mag-cultivate, maaari kang pumunta. Mag-focus ka lang sa pag-cultivate ng mapayapa. Hihintayin ni Lolo ang iyong ipapakita sa Golden Secret Realm pagkalipas ng 3 buwan. Maraming salamat po, Lolo. Makalipas ang ilang sandali, sa piitan ng Long family. Sa mga alaala ni Long Xiaobei, may lugar ngang tinatawag na Golden Secret Realm. Ito ay magkakasamang binuksan at pinoprotektahan ng mga malalaking pamilya. Narinig kong nagmula ito sa Buddhist Dao Civilization. Sa loob, maraming mga Buddhist Dao ruins. Ngunit ang secret realm na ito, tanging mga martial artist cultivation lamang ang maaaring pumasok. Ang mga malalaking pamilya, kada ilang taon, nagpapadala lamang ng mga disipulo papasok para maghanap ng mga kayamanan. Kahit ang Azure Dragon Empire ay naiinggit. Matagal nang gustong sakupin ang Golden Secret Realm. Ngunit nakaharap sa pagtutol ng mga powerhouses mula sa mga malalaking pamilya. Ang piitan ay nabuksan na. Young Master Xiaobei, narito na kami. Sige, maaari ka nang umalis. Binuksan ni Yeming, Long Xiaobei, ang pinto. Bigla siyang nagulat sa eksena sa loob. Wow, may mukha pa rin ang elder. Ang tirahan ng mga babaeng nagkasalang ito, ang mga palamuti at kasangkapan ay hindi kakaunti. At mukha pang malinis, maayos, at kompleto. Mas maayos pa kaysa sa kwarto ko. Sabihin mong ito ay isang babaeng silid tulugan. Maniniwala pa ako. Sa mga alaala ni Long Xiaobei, labis niyang kinamumuhian ang inang ito. Kinasusuklaman niya ito sa paggamit ng pinakawalang hiyang paraan para ipanganak siya. Nagdulot ito sa kanya na tiisin ang lahat ng kahihiyan. Kahit isang ama na marangal ay wala. Kaya labis niyang kinamumuhian ang kanyang ina. Sa kabaligtaran, isang tagalabas na tulad ko, hindi ko siya nakikitang kasuklam-suklam. Bagkus, nakikita ko siyang kaawa-awa. Ginahasan ng isang lalaking walang responsibilidad. Siya rin ay biktima lamang. Si Long Waner ay nakahiga sa mesa. Nagulat nang makitang may pumasok. Xiaobei. Nagmamadali siyang tumayo, lumapit, ngunit nagmamadaling binawi ang kamay. Xiaobei, patawad. Si Ina ay walang karapatang tawagin kang anak. Ina, Xiaobei, sa wakas, dumalaw ka na rin sa akin. Sa wakas, dumating ka na. Noon, yamakap din ako sa aking ina ng ganito. Naging masama rin ako sa kanya. Nagdulot din ako sa kanya ng kalungkutan. Hanggang sa siya'y namatay, saka ko lang nalaman na nawala na sa akin ang lahat. Xiaobei, maupo ka rito. Nakikita mo ba ang mga cake na ito? Lahat ay paborito mong kainin. Araw-araw gumagawa si Ina. Hinihintay lang kitang dumating. Noon, si Xiaobei ay hindi nakakaintindi, makitid ang isip, nagwala kay Ina. Matagal nang hindi na ako galit kay Ina. Umaasa rin akong mapapatawad ako ni Ina. Si Ina, hindi takot na makulong sa piitan. Hindi rin takot sa pangungutya ng mundo. Kahit hindi takot na iwan ako ng taong nanloko sa akin. Natatakot lamang akong kamuhian mo ako. Ikaw ang lahat para kay Ina. Si Ina, mamatay man ay hindi takot. Natatakot lamang akong mawala ka. Sa isip ni Yeming, Sa totoo lang, si Long Xiaobei ay matagal nang patay na. Ina, maaari niyo po bang sabihin sa akin, si Ama, sino po ba talaga siya? Paano kayo nagkakilala? Ang Haotian cult ay napaka-interesado kung sino ang tunay na ama ni Long Xiaobei. Kung malilinawan agad ang pinagmulan, maaari na rin akong umalis dito ng maaga. Nagulat si Waner nang tanungin ito ni Yeming, Long Xiaobei, Ina. Kung ayaw ninyong sabihin, ayos lang din po. Xiaobei, hindi naman sa ayaw ni Ina sabihin, ngunit ang pag-alam sa sitwasyon niya, ay walang may dudulot na mabuti para sa iyo. Ina, noon. Nakausap ko na ng marami si Lolo. Ina, huwag kayong mag-alala. Kahit ano pa man si Ama. Kaya kong tanggapin. Ang aking Xiaobei, lumaki na. Sige, kung gayon, sasabihin ni Ina sa iyo. Tahimik na nakinig si Yeming, Long Xiaobei, 17 taon na ang nakalilipas. Si Long Waner ay 16 na taong gulang pa lamang. Napakatanyag na sa Shang Country. Kilala bilang numero 1 kagandahan ng Shang Country. Ngunit dahil din sa sobrang katanyagan,
Dinukot siya at ginahasan ng isang masamang tao. Sa mahirap na sandaling iyon, isang binatang martial master ang bumaba mula sa langit. Kasama ang magnanakaw na iyon na nasa ancestor level. Naglaban sila ng matindi. Sa huli, lumampas ng dalawang malaking realms. Matagumpay niyang pinugutan ang masamang martial ancestor na iyon. Bayaning nagligtas sa dalaga. Ang binatang iyon ay nagngangalang Shang Wuliang. Galing siya sa ibang malaking mundo. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Tianyuan continent para maghanap ng pagkakataon. Si Long Waner ay labis na naantig sa kanya. Hinangaan pa ang kanyang talento. At nagkaroon sila ng ugnayan. Pagkatapos ng ilang panahon ng pagiging malapit, si Shang Wuliang ay umibig din kay Long Waner. Nagkasama sila ng ilang araw at sila mismo ang nagpasya sa kanilang buhay magkasama. Tinatamasa nila ang buhay bawat araw. Ngunit hindi nagtagal. Sinabi ni Wuliang na may isang mahalagang bagay siyang kailangang gawin at kailangan niyang umalis ng ilang panahon. Sinabi niya kay Long Waner na maghintay ng 20 taon. Kung hindi siya babalik pagkatapos ng 20 taon. Si Waner, malalim ang pagmamahal kay Shang Wuliang. Kahit gaano pa siya pilitin ni Long Xiaoyun. Kailanman ay hindi niya sinabi ang pagkatao ni Shang Wuliang. At ang panahong ito, ay 17 taon na. Ina, si ama, ano ba talagang mahalagang bagay ang ginawa niya? Hindi ko rin alam. Mukha siyang napaka nag-aalala noon. At sinabi niya sa akin ng ilang hindi magandang bagay. Sinabi niyang sa pagkakataong ito, siya, ay maaaring umangat ng husto o mamatay ng walang libingan. Mula sa kanyang mga salita, dapat siyang nabubuhay sa isang napakalaking puwersa. At ang puwersang iyon ay kasangkot sa isang malupit na pag-aagawan sa kapangyarihan. At siya, ay isa ring panig sa labanang iyon. Ina, kung si ama ay hindi bumalik, ano ang gagawin ninyo? Naghintay na ako ng 17 taon. 3 taon na lang ang kulang. Hindi ba? Pinakamabuti, ay bumalik siya. Kung hindi siya babalik, hahanapin ko siya. Buhay man. Kailangang makita ang tao. Patay man. Kailangang makita ang bangkay. Ito, masyado namang mapagmahal. Ngunit kailangan ding sabihin ulit. Si Long Xiaoyun, clan head ng Long family. First level martial god. Si Long Waner, ngayong taon ay 33, isa ng martial ancestor. Si Shang Wuliang, kahit noong bata pa, nasa martial master realm. Nakapatay na ng martial ancestor. Isang pamilya ng mga malalakas. Bakit pagdating kay Long Xiaobai, ay isa siyang mahinang nilalang? Pagkatapos, ikinwento ni Yeming, Long Xiaobai, ang tungkol sa paggising ng bloodline at pagtanggap ng pagpapahalaga mula kay Long Xiaoyun kay Long Waner. Si Long Waner ay lubos na nagpapasalamat. Sa ilang mga pag-uusap, nalaman na gabi na, si Long Waner ay ayaw pang magpaalam. Hindi ko alam kung gaano katagal magtatagal ang pagkatao ni Long Xiaobai na ito. Ngayon, mayroon na akong matatag na posisyon sa Long family. Hindi kaya, maaari akong umalis ng ilang panahon. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Siyempre maaari. Sa isip ni Yeming, Wu Jiang, Divine Disciple. Hindi ka nawala, sagot ni Wu Jiang, siyempre hindi. Laging may isang taong lihim na nagmamasid. Iwasang malantad ang pagkatao ng Haotian cult. Sinabi mo kanina, maaari akong pansamantalang makatakas sa pagkatao ni Long Xiaobai, umalis ng ilang panahon. Siyempre, ngunit kailangan mong humanap ng isang makatwirang dahilan para hindi ka matuklasan ng iba. Hintayin mong makapaghanda ka ng maayos. Ibabalik ko ang lahat. Kinabukasan, sa Long Family Heavenly Wisdom Bamboo Forest, Young Master Xiaobai. Anong ginagawa mo rito? Kung gustong pumasok sa kawayanan para mag-cultivate, kailangang sumali ng maraming beses sa pagsubok. Kailangang makuha ang pahintulot ng clan elder. Ikaw, sigurado ka bang kailangan ko ng pahintulot ng iba? Ang token ay narito. Para na ring ang clan head mismo ang narito. Anumang lugar ay maaaring puntahan. Pakiusap, pasok po, young master. Susunod, kailangan kong mag-secluded cultivation ng ilang panahon. Para harapin ang Golden Secret Realm. Bago ako lumabas, huwag hayaang may sino mang pumasok sa loob. Opo, makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Yeming, Long Xiaobai, sa isang malaking bato sa loob ng kawayanan. Lahat ay naayos na ng maayos. Ang Long family ay mahigpit na binabantayan. Maraming eksperto. Kung gustong lumabas ng hindi nakakaakit ng pansin, iisa lamang ang paraan.
Mag-teleport papunta sa Crimson Sun Heavenly Cave. Lumipat ang eksena sa Crimson Sun Heavenly Cave, ang swerte ay hindi masama. Sa loob ng Heavenly Cave, walang tao. Kung hindi, si Master ay kailangan na namang pumatay. Mabuti na lang. Ang mga bagay sa loob ng storage device ay hindi kulang. Ang buong yaman ay nasa kamay ng iba. Mula simula hanggang huli, hindi pa rin ito parang totoo. Master, susunod. Saan po kayo pupunta? Hindi ko alam. Ngunit, nakahinga rin ng maluwag. Ang pagpapanggap bilang ibang tao palagi, ay hindi rin isang masayang bagay. Hehe, kahapon, gumawa ako ng misyon kasama ang mga disipulo ng Divine Calculation Sect. Inagaw ko ang hindi kaunting benepisyo. Yung batang iyon, muntik nang mamatay sa galit. Nakakapamuhay tayo ng ganito kay Genhawa, ay dahil kay Sect Master Sun. Sa isip ni Yeming, ang aking kasalukuyang lakas ay hindi sapat. Mahirap harapin ang buong Crimson Sun Sect. Maaga o huli, kailangang puksain ang salot na si Sun Buang na ito. Hindi ko rin alam kung naging maayos ba ang reincarnation ni na ama at ina. Pupunta muna ako sa Shang Country. Pagkatapos umalis sa Crimson Sun Sect, pinuntahan ni Yeming ang kanyang mga reincarnated na magulang. Tiningnan ng isang beses, nakitang maayos ang lahat, saka lamang siya napanatag. Bumalik siya sa bangko. Natuklasang ang Hautian cult ay talagang hindi tumalikod sa salita. Naroon pa rin at naghihintay. Si Zuan Bing Beast ay tulad pa rin ng dati. Tumutulong sa kanyang magbantay. Bagamat medyo nakakabagot, ngunit napaka-alerto pa rin. Pagkatapos, naglakad-lakad si Yeming sa isang kagubatan. Beiming, hindi kaya, sa buhay na ito, maaari lamang akong umiral sa ilalim ng pagkataong ito. Hintayang ipanganak ang mga magulang. Lumaki. Makabawi ng alaala, hindi ko maaaring gamitin ang pagkatao ni Ji Wogo para mamuhay kasama nila. At lagi kong nararamdaman, kahit gamitin ko pa ang pagkatao ni Ji Wogo o gamitin ang pagkatao ni Long Xiaobai, ang kalooban ko ay hindi sang-ayon. Ganoon katagal na, ngunit hindi pa rin makasanayan. Tanging sa pagbabalik lamang sa aking tunay na pagkatao, saka lamang ako magiging masaya at malaya. Si Master, lumaki pa ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Beiming. Naramdaman na ang kadiliman ng kapalaran. Noon, hindi sinabi ni Beiming kay Master dahil si Master ay marami pang bagay na hindi nakikita. Ang pagsasabi ay wala ring silbi. Sa totoo lang, lahat ng tao ay may sariling kapalaran. Sina Ji Wogo at Long Xiaobai ay parehong ganoon. Sa bawat pagbabago ng pagkatao ni Master, ang kapalaran sa kanyang katawan ay kasunod ding magbabago. Dahil sa pagbabagong ito, kaya sa puso ni Master ay laging may pakiramdam na hindi masaya. Beiming, sabihin mo nga, maaari pa ba akong bumalik sa pagiging si Yeming? Ang Hautian cult, tiyak na magagawa ito. Ngunit natatakot akong, si Master ay kailangang magbayad ng napakalaking halaga. Haha. Kumpara sa paghihirap ng araw-araw na pamumuhay ng patago, kahit tunay na itsura ay hindi mailantad. Malaking halaga. Ano naman iyon? Ang isang lalaki, ulo'y nakatapat sa langit, paay nakatapak sa lupa, tumayo nang hindi nagpapalit ng pangalan. Umupo nang hindi nagpapalit ng apelyido. Ako, si Yeming, ay magpakailanman si Yeming. Maaari lamang maging si Yeming. Si Ji Wogo, ay isa lamang pansamantalang pagkatao. Basta't makabalik sa dati, gaano man kalaki ang halaga. Ayos lang. Pumasok si Yeming sa loob ng Divine Sea, Wujiang sa loob ng dagat. Kailangan ko ng tulong ng Hautian cult. Yeming, anong kailangan mo? Sa impormasyon ng Hautian cult, tiyak na matagal nang alam na ako noon. Dahil sa Sect Guardian Beast ng Yin Yang Sect na nakakita sa aking pagkatao, ay napilitang maging si Ji Wogo. Ngayon, gusto kong ibalik ang lahat. Matutulungan mo ba ako? Siyempre maaari, kaya lang, ang halaga ay napakalaki. Matatanggap mo ba? Sabihin mo, pakinggan ko. Sa totoo lang, kailangan lamang ng kaunting pagbabago, maaari kong burahin ang iyong pagkatao bilang Hautian cult disciple. Ngunit sa paggawa nito, mawawala sa iyo ang merit card ng Hautian cult. Kailangan mo ring magbayad ng napakaraming merit points. At saka, ang iyong mga puntos ay hindi pa sapat. Diretsuhin mo na. Ano ba talaga ang kailangan kong ibayad? Una, patalsikin ka mula sa Hautian cult. Mula dito, hindi ka na magiging secret envoy. Hindi ka na rin magiging miyembro ng culto. Pangalawa,
Ang misyon ni Long Xiaobei, kailangan mo pa ring ipagpatuloy. Pagkatapos makumpleto, ang merit points mula sa misyong iyon ay wala sa iyo. Hindi ka makakatanggap ng anumang benepisyo. Pangatlo, pagkatapos putulin ang lahat ng ugnayan sa Haotian cult, lahat ng benepisyo na natatanggap mo mula sa bangko, ay mawawala na rin. Pang-apat, bagamat hindi ka na miyembro ng Haotian cult, wala ng merit card, ngunit ang iyong pagkatao bilang Heaven's Patrol ay mananatili pa rin. Sa hinaharap, maaari ka lamang umiral gamit ang pagkatao ng Heaven's Patrol. Sa narinig ko sa iyo, nitong panahong ito, lahat ng pagsisikap ko ay napunta sa wala. Pera, posisyon na isang hakbang na lang mula sa Cult Master, lahat ay mawawala. At saka, sa kondisyong hindi makakatanggap ng kahit isang sentimong bayad, kailangan ko pa ring gawin ang isang level 1 na mapanganib na misyon. Tunay ngang napakalaking halaga, ngunit, pumapayag ako. Ye Ming, alam mo ba, may posibilidad na mawala sa iyo ang posisyon ng Haotian Cult Master. Sa kasalukuyan, mukhang malaki ang posibilidad na makumpleto mo ang misyon. Pagdating ng panahon, maaari mong kontrolin ang lahat ng martial gods ng Haotian Cult. Kahit pakontrolin ang 5 Great Empires sa iyong mga kamay. Narinig ito ni Ye Ming. Tumawa ng malakas. Haha, maging cult master ng Haotian cult. Ano naman? Gamit ang aking kasalukuyang lakas, hindi ba't kontrolado pa rin ako? Hindi ako naniniwala na yung mga martial saints at martial gods na iyon ay kusang loob na papayag na utusan ng isang hamak na martial artist na tulad ko. Tanging lakas lamang ang makakapagpasya sa lahat. Kahit gaano pa karaming bagay ang ibigay sa akin ng Haotian cult, iyon ay sa Haotian cult pa rin. Hindi sa akin. Kay Ye Ming. Sige, kung napag-isipan mo ng mabuti, kung gayon. Magsisimula na ako. Ang kristal na bloke ay nagsimulang magkabitak. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ito. Ang merit card, kasama ko ng ganoon katagal. Sa huli, ganito na lang naglaho. Ang panlabas na anyo ni Ye Ming ay dahan-daang nagbago, bumalik sa dating anyo ni Ye Ming. Ang kalooban ay unti-unting gumagaan. Mula ngayon, ang ganitong pakiramdam ng hindi pagiging malaya, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa puso, ay maglalaho. Mukhang, ang aking pagpili ay hindi mali. Noon, ang pagsali sa Haotian cult ay mayroon ding magagandang puntos. Ngunit, hindi namamalayan, kinontrol na nito ang aking espiritu. Noon, dahil hindi pinag-isipang mabuti ni Bei Ming. Hindi dapat sumali si Master sa Haotian cult. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako ang nagkamali sa pagpili noon. Ngunit ang pagpili ngayon, ay hindi. Sa huli, marami rin akong natanggap na magagandang bagay mula sa Haotian cult. Hindi ba? Susunod, marami pa akong bagay na kailangang gawin. Una, sasabihin ko sa iyo ang aking plano. 3 araw pagkatapos. Sa Azure Dragon Imperial Palace. Great Emperor, ang inyong lingkod, may naisiulat. Ako ang Supervision Guard Captain. Ang Supervision Guard ay ang tagapagmasid sa lahat ng bagay sa langit at lupa. Sa itaas ay ang mga opisyal. Sa ibaba ay ang mga mamamayan. Basta't mapansin ng Supervision Guard. Hindi makakatakas. Siya, kusapang nagulat. Mukhang hindi maliit ang bagay. Ano iyon? Kamahalan. Kamakailan, nahuli ng inyong lingkod ang isang natitirang miyembro ng Haotian cult. Ang kasong ito ay may kinalaman sa isang henyo ng ating imperyo. May kinalaman sa numero 1 nakalista sa Latent Dragon Rankings. Si Ye Ming. O, paano nangyari iyon? Ang natitirang miyembro ng Haotian cult na iyon, nagngangalang si Tia Ingong. Isa siyang martial artist na nasa antas ng martial god. Noong hindi pa pumapasok si Ye Ming sa Haotian cult, napansin na niya ito. Tinukoy na mayroon siyang magandang hinaharap. Habang lumalakas ang kapangyarihan sa loob ng katawan, at ang pagbabawal ng Haotian cult ay itinanim, ang natitirang miyembro ng Haotian cult, tinawag itong merit card. Kung gayon, si Ye Ming ay napilitan. Opo, kamahalan. Si Ye Ming noon ay bata pa. Wala talagang laban kay si Tia Ingong. Si Tia Ingong, para pilitin si Ye Ming, ay pinaslang ang mga magulang ni Ye Ming. At isinelyo pa ang kanilang mga kaluluwa. Ginamit iyon bilang panakot. Si Ye Ming, may ebidensya ba? Kamahalan. Si Tia Ingong at ang ebidensya ay parehong narito. Kailangan po bang iharap sa korte? Yamang may ebidensya na, ang bagay na ito. Hayaan nang ang Supervision Guard ang ganap na humawak.
Hindi na kailangang iharap pa sa korte. Ngunit may dalawang bagay kang kailangang gawin ng maayos. Una, kailangang ganap na linisin ang karangalan ni Yeming. Hintayang maayos ang lahat. Ang aking Azure Dragon Empire ay kailangang buong lakas siyang hubugin. Pangalawa, iligtas ang mga kaluluwa ng mga magulang ni Yeming. Iwasan ang Hautian cult. Sa hinaharap, gamitin ito para kontrolin. Ang mga kaluluwa ng mga magulang ni Yeming ay nailigtas na ng mga eksperto ng ating imperyo. Ngayon, nag-reincarnate na sila. Reincarnation. Hindi rin masama, para mapunan ang mga pagkakamali ng nakaraan, pagkatapos mag-reincarnate ng mga magulang ni Yeming. Bigyan ang bawat isa ng isang pwesto sa Azure Dragon Academy. Samantala, si Yeming ay naglalakad sa kalye. Ngunit, ganito lamang. Natatakot akong hindi sapat. Basta't may taong masusing mag-iimbestiga. Matutuklasan na noon. Ang mga magulang ni Master ay sumali sa Hautian cult. At dati pa silang mga miyembro ng Hautian cult. Noon, matagal nang alam ng Ye family ang bagay na ito. Ngunit hindi nila inilantad. Gustong gamitin ang bagay na ito. Pagkatapos magalit ni Ye Ziyuan sa Imperial family. Pinilit pa ng Ye family ang mga magulang ni Master na akuin ang kasalanan at mamatay. At dinala pa ang mga bangkay para kunin ang gantimpala. Hanggang ngayon, matagal nang nawala ang Ye family. Ngunit ang Imperial family, si Huang Yuan Kui ay buhay pa. Noon, pagkatapos gawing gantimpala ang mga magulang ni Master at dalhin sa Yaman. Nakumpirma ng maaaring umiral, si Ye Zishan ay buhay pa sa Chon sect. Kung may taong gustong idiin si Master hanggang mamatay, basta't mag-imbestiga ng kaunti. Lalabas ito. Kaya naman, ang bagay na ito, maituturing na hindi pa tapos. Susunod, ang kailangang gawin ng Hautian cult, ay patayin ang lahat ng taong may kinalaman. Lumipat ang eksena sa Sword Lake Holy Land, dahil kay Yeming. Natalo ako sa pera. Hindi na pag-uusapan. Sa pagkakataong ito, nagkautang pa ako ng malaki. Kung mahahanap ko lang ang hayop na tumakas na iyon, tiyak na gagawin kong masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Sa sandaling ito, biglang dumilim ang langit, kumulog at kumidlat, may kung anong bagay ang lumilitaw sa likuran ni Huang Yuan Kui. Isang itim na kamay ang lumitaw. Nagmamadali siyang tumalon paatras, umiiwas. Ngunit, muli itong lumitaw mismo sa ibabaw ni Yuan Kui. Mahigpit na humawak sa kanyang leeg. Ang sakit, hindi ako makagawa ng tunog. Pati gang chi sa aking katawan ay nalock. Hindi makapagpadala ng mensahe. Sino ba talaga? Kayang lampasan ang pagkilala ng makapangyarihang nilalang ng Sword Lake, at saktan ako. Si Huang Yuan Kui ay hinayla papasok sa kawalan. Sa isang iglap, naglaho na mula sa Sword Lake. Kasabay ng pagkamatay ni Huang Yuan Kui. Ang yaman ng Yan Prefecture Fengye City ay nagkaroon din ng kakaibang pangyayari. Isang gabi bago, nasa itaas ang County Magistrate. Nasa ibaba ang mga Yaman Runners. Ngayon, lahat sila ay nawala ng hindi maipaliwanag. Kahit kay titing na bakas ay hindi mahanap. Para bang hindi sila kailanman umiral. Sa parehong araw, sa loob ng Chon sect, si Ye Zishan at ang mga disipulo, elders, ay lahat nawala ng buo. Kahit ang sect master ng Chon sect ay walang ginawang hakbang para mag-imbestiga. Itinuring na parang walang nangyari. Sa panig ng Azure Dragon Empire. Pagkatapos patayin ang Hautian cult disciple na iyon, naglabas ng kautusan ang Great Emperor sa buong mundo. Nilinis ang maling paratang kay Yeming. Inimbitahan siyang bumalik para tumanggap ng utos. Mula noon, si Yeming ay hindi na kailangang tumakas pa. Bagkus, naging isang henyo ng imperyo. Sa sandaling ito, sa East Chi Academy, haha. Alam kong walang mangyayari sa henyo. Boss, bilisan mong bumalik. Kung hindi ka babalik, pupunta ako sa Azure Dragon Academy. Talagang gusto kong makasama kang mangibabaw sa buong Azure Dragon Academy. Mangibabaw sa Azure Dragon Academy. Sa isang lugar sa loob ng Academy, si Miruyu ay nakatingin sa maaliwalas na kalangitan. Alam kong magiging ayos ka lang. Sa harap mo, kuya, lagi akong panatag. Yeming, magkikita tayo sa Azure Dragon Academy. Tianying, mukhang hindi ka nagulat sa bagay na ito. Hindi kaya, matagal mo nang nahulaan ang kahihinatnan. Alam ko lamang, siya ay disipulo ko. Ano man ang kanyang pagkatao, hihintayin ko pa rin siyang bumalik. Ang puntong ito ay hinding-hindi magbabago.
Hintayin siyang bumalik, dadalhin ko siya sa larangan ng digmaan. Lumipat ang eksena sa Vermilion Bird Imperial Palace, Tita Zhu. Sinabi ko na sa iyo. Si kuya ay hindi natitirang miyembro ng Haotian cult. Tingnan mo. Totoo ngang nagkamali lang ang Azure Dragon Empire. Talaga bang iniisip mong nagkamali sila? Ang Azure Dragon Great Emperor ay mas tuso kaysa sa iyo. Munting dalaga. Lumipat ang eksena sa inner courtyard ng Yin-Yang sect, Feng Xian. Pinutol mo ang relasyon bilang guro at mag-aaral sa kanya. Nagsisisi ka ba? Hindi nagsisisi. Sa huli, noon, para protektahan ang kanyang buhay at hindi madamay ang Yin-Yang sect. Iyon lamang ang maaari kong gawin. Ngunit sa totoo lang, ang batang iyon, napakabilis lumaki. Ang talento, kumpara sa akin noon, mas malakas ng husto. Pagkatapos niyang maunawaan ang Yin-Yang soul understanding, naramdaman kong ang aking antas ay hindi sapat para maging master niya. Totoong ang ganoon. Ngunit, ang kanyang pagkatao bilang disipulo ng ating sekta ay naroon pa rin. Sa pagkakataong ito, kailangang hubugin siya ng maigi. At saka, mahusay din siya sa array formation. Sakto, angkop siyang sumunod kay Elder Yi para matuto. Hindi kaya, ang ibig mong sabihin ay, hayaang si Elder Yi ang maging master niya. Hindi kaya, sa tingin mo ay hindi sapat ang kwalifikasyon ni Elder Yi. Hindi po nangangahas. Hindi po nangangahas. Si Elder Yi ay isang peak martial god. Ngunit ang kanyang talisman arrays, ay numero 1 sa Tianyuan continent na ito. Kahit third level martial gods ay hindi nangangahas na galawin siya. Ako, natatakot lamang akong hindi tanggapin ni Elder Yi ang disipulong ito. Kung anong desisyon ang gagawin ni Elder Yi, kailangang tingnan kung may kapalaran silang maging guro at mag-aaral. Hindi rin natin maaaring pilitin. Ngunit sa totoo lang, ang maling paratang na ito sa kanya, ay dahil din sa Sect Guardian Divine Beast. Nararamdaman kong kailangang may ibigay na kabayaran. Sumama ka sa akin sa East Chi Academy sandali. Mayroon siyang malaking ugnayan sa lugar na ito. Ngayong naibalik na ang kanyang pagkatao. Tiyak na dito siya unang pupunta. Lumipat ang eksena sa East Chi Country, haha. Sinabi ko na nga ba? Ang henyo ng ating East Chi. Paanong magiging miyembro ng Haotian cult? Yun pala, napilitan lamang. Hay, ang Haotian cult, talagang hindi mga tao. Tiyak na sila ang nagpahamak sa henyo ng ating Azure Dragon Empire. Yung si Tia Ingong na iyon, talagang dapat mamatay. Dapat patayin. HMPH. Sa wakas, hindi na kailangang magtago pa. Ang pakiramdam ng pagbabalik sa sarili, ay hindi masama. Yeming. Maligayang pagbabalik. Kami ng iyong master ay naghihintay sa iyo. Iyon ang boses ng Dean ng East Chi Academy. Nakabalik na ako. Ang disipulong si Yeming ay nagbibigay galang kay master. Nagbibigay galang kay Dean. Matagal nang hindi nagkita. Lahat. Hindi ko alam sina Zhang Heng, Mi Ruyu, Murong Zuqiao, Yu Chen Chen, at pati si Instructor Liu Fei. Kumusta na kaya sila? Mamaya, pupuntahan ko sila para makipagkwentuhan tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan ng maraming formalidad. Ang pagbabalik ay mabuti. Ang pagbabalik ay mabuti. Ha, nitong nakaraang panahon, may nakuha ka bang ani? Napakalaki ng pressure. Ang cultivation naman, ay umunlad ng husto. Nararamdaman kong malapit ng mag-breakthrough. Pati Gang Chi ay mas naging siksik. Hindi masama, ngayong gabi. Ikaw at ang iyong mga dating kaibigan. Magkwentuhan muna kayo. Bukas, sumama ka sa akin sa larangan ng digmaan para magsanay. Pupunta sa larangan ng digmaan. Kung gayon, ang Long family sa kabilang panig. Paano na?